Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Simulan natin sa pamamagitan ng papuri kay Allah, ng isang Diyos. At maraming salamat sa lahat ng mga dumalo at pinagbigyan niyo yung paanyaya ni Ustad ni Brother Yusuf. Kasama namin siya sa center at masigasig siyang volunteer, alhamdulillah. At naisipan niyang magsagawa ng ganitong pamamahayag dito sa lugar nyo. Napag-usapan namin na gusto niya daw i-gather yung mga kasamahan niyang bumubuo ng moske, kasi yung binubuo natin ay tinatawag na moske o masjid na bahay dalanginan ng mga Muslim. At tulad ng nabanggit niya, karapatan nyo na malaman kung ano yung relihiyon, yung Islam na siyang itatayo dito. At nawibigyan nyo kami ng konti ng inyong panahon para magpaliwanag ng patungkol sa relihiyon ito. Kasi marami sa atin, although ang Davao ay bahagi ng Mindanao, nalilingid sa atin kung ano talaga yung tunay na kahulugan ng Islam. Ang alam ng marami, ang Islam ay relihiyon ang para lamang sa mga taga Mindanao na Tausug, Maranao, Maguindanao, Kagan, at iba pang mga tribo. Ang pagkakaalam ng iba ay espesyal ang relihiyong Islam para sa mga tribo na to. Gayon din, ang Islam ay espesyal para lang sa mga Arabs. Ito po ay mali, sapagkat ang Islam ay relihiyong ipinadala ng tagapaglikha natin para sa lahat. At ang Islam, hindi lang siya umiral sa panahon ng pagka-propeta ng huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa kapayapaan. Si Propeta Muhammad ay ipinanganak sa Makkah. Ngayon ay nasasakop siya ng bansang Saudi Arabia, pero nung panahon ng Propeta Muhammad, wala pang Saudi noon. Makkah lang, mga tribo-tribo lang. Hindi pa nalalagyan ng mga boundary ang bawat bansa noon, yung panahon na yon. Diyan siya sa lugar ng Makkah pinanganak. Ang kanyang lahi, kung ititrace natin, mula siya sa lahi ng mga Arabs. Mga Arabs na mula sa kanyang ninuno na si Propeta Ismail, na anak ni Abraham, sumakanlalawa ang kapayapaan. Ipinadala siya ni Allah pagkatapos ng ni Propeta Jesus 500 taon nang nakalilipas, para tawagin ng tao magbalik loob doon sa mga naunang aral ng mga propeta. Paglisan ni Isa o ni Jesus Christ, sumakanya nawa ang kapayapaan, at ito'y kinikilala ng mga Muslim. Si Jesucristo ay kinikilala ng mga Muslim bilang propeta. Paglisan ni Jesus, nagpadala ang Diyos muli ng huling propeta na naging lingid sa ating kaalaman o itinago sa atin ng mahabang panahon. Ngayon, kung pag-aaral natin, kahit ang mga naunang manuskrito ay merong ipinangakong propetang susunod pagkatapos ni Jesucristo. Na ito nga yung pagpapadala ng huling sugo na si Propeta Muhammad, at dala yung tinatawag na huling revelasyon na ito yung Quran. Ang ibig sabihin ng Quran, mula ito sa word na qara'ah na Arabic, ibig sabihin ito something that is recitable o bagay na binibigkas ng tao. Kaya nga ito'y binabasa ng mga Muslim sa dasal. Kung naririnig niyo ang mga Muslim, pag nagdarasal sila, Quran ang binabasa doon. Etong Quran na to, ibinaba ito kay Propeta Muhammad ng yugto-yugto sa buhay ng kanyang pagkapropeta, para unti-unting ituro sa tao yung pinakahuling mensahe. At kung paano ito ibinaba kay Propeta Muhammad, ay ganito ito ipinangangaral ngayon sa inyo. Hindi tulad ng Biblia, pasintabi sa ating mga kasamahan dito, na ang Biblia, hindi ito inauthentic kahit ni Jesucristo. Ang Biblia, nahukay lang ito sa mga kuweba-kuweba at ilalim at pinagsama-sama ng mga archaeology at pinag-aralan at inattribute na salita ng Diyos. Pero mismo ang mga scholar ng mga Christian ay hindi inaamin at hindi sinasabi sa tao na ang Biblia ay salita ng Diyos, sapagkat ito'y mga kwento at mga istorya. Kaya nga kung makikita nyo, kapag binabasa ang Biblia, ginagamit nila ng ayon o kaya according. Ito'y para dagdag lang sa kaalaman ng ating mga
mga kaibigan at mga mahal na mga kaibigan dito, dahil ito po ang payak na katotohanan. Kahit ang mga scholar, they are not claiming that the Bible is the Word of God. Meron diyang word of historian, may mga word ng mga sundalo, mga farmers, pero hindi ito attributed. At example na lamang sa Genesis hanggang Numbers, tinatawag nila itong Pentateuch. Ito yung mga unang chapter ng Bible sa umpisa, Genesis. May mababasa ka dyan almost 700 times. At sinabi ng Panginoon kay Moises, at sumagot naman si Moises. Almost 700 times mababasa natin yan. And the Lord said unto Moses, and Moses said unto the Lord. Ibig sabihin, ito yung isang ebidensya na merong isang nagkikwento. Kasi bakit? Kung salita ng Diyos ko, sasabihin niya, sabi ko. O kung salita naman ng propeta ni Moises, sasabihin niya, sabi ko. Sasabihin ni Moises, sabi ko. Hindi At sinabi ng Diyos o ng Panginoon kay Moises, at sumagot naman si Moises. Sa ganito, ang tawag dito internal evidence na mismong ang loob ng Biblia nagsasabi na hindi si Moises ang nagsulat ni hindi ito revelasyon mula sa Diyos. Hindi katulad ng sinabi natin patungkol sa Quran, ito ay ipinadala kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa ganitong yugto. Pahalimbawa, sa unang revelasyon, si Prophet Muhammad, hindi siya pinanganak at nag-claim kaagad ng propesiya. Na tulad ng mga nakikita nating pastor dito na nagke-claim sila ng prophecy. Ganito tinawag si Prophet Muhammad. Siya'y kilalang mabuting tao sa lipunan. Kilalang hindi nagsisinungaling. At kapag ang mga pagano sa panahon niya, yung mga pagans, nagtitipon-tipon, si Propeta Muhammad pumapanig siya sa bundok para doon iwasan yung mga pagtitipon ng mga pagano. Minsan sa tagpong ganito, yung tinatawag na siya para maging propeta, meron sa kanyang lumapit at niyakap siya ng mahigpit at merong pinababasa sa kanya. Si Propeta Muhammad, hindi siya marunong magbasa. Sabi niya sa Arabic, ma'ana bikare. Sabi niya, hindi ako marunong magbasa. Wala akong, illiterate ako. Sa pangatlong beses ng pag-aalok sa kanya, sabi niya, sige, kung pinababasa mo ko, kung pinare-recite mo ko, sabi niya dun sa umiipit sa kanya, anong babasahin ko? Ito na yung unang revelasyon. Sabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sabi, magbasa ka o i-recite mo sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha. Ito ang unang revelasyon ng Diyos. Iqra. May utos. Diyos mismo ang nagsasalita. Ganito pa. Minsan, may grupo ng mga Kristiyano, lumapit kay Muhammad. Muhammad, sabi niya, paano mo kinikilala ang Diyos? Tinanong siya, grupo ng mga Kristiyano, sa panahon ni Prophet Muhammad, mga taong sumunod daw kay Kristo, lumapit sa kanya at tinatanong ang konsepto ng pagkakilala niya sa Diyos. Hindi siya sumagot. At naghintay siya ng revelasyon mula sa Diyos. At binabayong, Qul, huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ganito yung revelation. Qul, Muhammad, sabihin mo. Makikita mo yung sequence ng Quran na talagang inaamin na ito'y direkto sa Diyos. Inuutosan si Muhammad. Muhammad, Qul, Muhammad, sabihin mo sa kanila, ganito, ang Diyos ay nag-iisa. Lam yalid, walam yulad. Hindi siya pinanganak at hindi siya nanganak. Kasi bakit ang kausap Christians, they're claiming na ang Diyos nagluwal ng anak. Ang Diyos daw merong nilabas na anak. Sabihin mo, ang Diyos hindi nanganak at hindi ipinanganak. Allahu samad. Ano yun? Ang Diyos, kailangan natin siya, pero siya walang pangangailangan sa atin. Walam yakul lahu kufuwan at wala siyang katulad. Ito yung mga revelasyon ng Quran kung paano pinakikilala ng sariling Diyos ng Diyos ang kanyang sarili. Ano? Ito yung sinasabi natin na ang Islam, si Prophet Muhammad, pinadala siya 500 years paglisan ni Jesucristo, hindi para mag-introduce ng bagong relihiyon. Katulad din ni Jesucristo, nung dumating si Kristo,
hindi siya nag-introduce ng bagong relihiyon. Walang dala-dala si Kristong Catholic, hindi nabanggit yun sa Bible, hindi nabanggit ni Kristo na ang relihiyon ngayon, darating ako, Katoliko. O dumating si Kristo, sabi niya, ngayon, ang paniniwalaan natin ay iglesia. O born again, magbo-born again tayo. Walang ganun sinabi si Kristo. Pag nung dumating si Kristo, tinatawag niya ang taong magbalik loob. Doon din sa paniniwalang dala nila Abraham, dala nila Moises, dala nila Noah. Kasi sapagkat ang lahat ng propeta, iisa lang ang kanilang mensahe. Iisa lang ang mensahe. Iisa ang Diyos, nagpapadala siya ng propeta, panahon pa ni Adan, hanggang sa panahon ni Kristo, nang may iisang mensahe. Ito yung kilalanin na nag-iisang Diyos. 10 utos, 10 commandments na pinareveal kay Moses. Doon din, yun din, the same message din ang may dala si Kristo. Hindi nung panahon ni Moises, sabihin, thou shall not have no God except me, sabi ng Diyos, at huwag ka magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At pagdating ni Kristo ay magpapakilala na ng 3 Diyos, na may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na magko-contradict. Nung panahon ni Moises, isang Diyos ang pinakikilala. Panahon ni Abraham, isang Diyos ang pinakikilala. Kapag pagdating ni Kristo, may 3 persona ng pinakikilala na inaral ni Pablo na hindi naman talaga inaral ni Kristo. Kaya nung panahon ni Kristo, si Kristo lumisan. Kinuha ng Diyos. Ang tao pagkatapos nun, maikli lang. Almost 300 years lang sa empire ng Rome. Sa pangunguna ng Emperor Constantine, kinuha niya yung aral ng apostol at pinagsama niya yung aral ng pagano at lumabas yung tinatawag na Roman Catholic. Ito po'y nasa history. Ang founder ng Roman Catholic ay si Emperor Constantino. Dahil sa pressure sa kanya ng politika, ang mga Romans ay pagano at sakop nila ang Palestine na nandun ang aral ay kinikilala ay ang aral ng mga apostol ni Kristo. Para makuha niya ang damdamin ng lahat at wala siyang mare-reject, tinanggap niya lahat yun. Para mangyari yun, pinagsama niya ang Katolisismo o ang tawag dito, ang aral ng mga apostol at aral ng mga pagano at lumabas yun, tinatawag na Katolisismo. Ano? At lumabas yung tinatawag na Katolisismo. Sapat yun. Mula sa pag-alis ni Yesu Kristo, 300 years na maligaw ang mga tao. Nag-claim na sila ng kanya-kanya nilang paniniwala. Lumabas ang Katolisismo sa pangunguna ni Emperor Constantine. Ilan daan taon may nag-aklas si Luther at lumabas naman ang Protestantism. At mula sa Protestante, naglabas ang maraming sekta. Dito nangyari lahat ito. Pero walang kinalaman si Kristo dito sapagkat hindi naman ito ang pinangaral niya. Ang ipinangangaral ni Kristo, kung makikita natin ang kanyang buhay, pagsuko, pagsamba, pagkilala sa nag-iisang Diyos. Ito ang buhay na ipinangangaral ni Kristo. Hindi siya nangaral ng may rebulto, hindi nangaral ng may rebulto si Kristo sa bahay, o sa simbahan, o may cross, sa rebulto. Hindi yung ginawa ni Kristo. Kapag tataka lang, sinasabi natin mahal natin si Kristo, pero di naman natin ginagawa kung ano yung ginawa niya. Ano ba mga example na ginawa niya? Sabi sa Mateo, nung nagdadasal siya, nagpatirapa siya. Sino sa atin nagpapatirapa ngayon pag nagdarasal? Sa dami-daming sekta na meron ngayon, na nakarehistro sa Security Exchange, almost 2,000 Kristiyanong sekta ang nakarehistro sa Security Exchange. Sino dito sa mga reliyong ito, pag nagdarasal, nagpapatirapa? Nilalagay yung noon nila sa baba. Sa 2,000 sekta ng Kristyanismo. Samantalang sa Biblia, nakalagay doon si Kristo, nagpatirapa. Si Kristo, nag-ayuno ng 40 days. Dito sa 2,000 2,000 sekta ng Kristyanismo nakarehistro. Sino dito ang nag-aayuno ng halos 1 buwan? Nagpapatirapa. Sabi si Kristo, bago pumasok ng templo, naghuhugas. Naghuhugas ng kamay, naghihilamos, naghuhugas ng paa. Sa 2,000 sektang meron ng Kristyanismo, sino ang naghuhugas bago pumasok sa bahay dalanginan? Sino?
Ito ang buhay na ipinakilala ni Kristo. At alam na ito ng mga Kristiyano kasi nasa Biblia ito. Pero sino tumutupad? Ano meron tayo sa simbahan ngayon? Rebulto. Sino nagrebulto ba si Kristo? May mga combo, may mga musika sa loob ng simbahan. Sino gumawa nito? Ginawa ba ni Kristo ito? We are claiming that we love Jesus Christ, pero yung ginagawa natin, hindi naman gawain ni Hesus Kristo. Ito mga ginawa ni Kristo Nagpatira pa, nag-ayuno, naglinis ng katawan kapag pumapasok sa bahay dalanginan. Sino gumagawa nito ngayon? Etong mga bagay na to. Sino ang nagpapatira pa kapag nagdarasal? Mga Muslim. Sino nag-aayuno ng isang buwan? Mga Muslim. Sino naghuhugas kapag papasok sa bahay dalanginan? Mga Muslim. Sino ang tumutupad talaga sa mga aral ni Kristo? Sino talaga ang tumutupad? Kaya si Kristo, kung meron man siyang ipinangangaral at hindi nagkakalayo ito ang sabi ni Kristo, para makamit natin ang buhay na walang hanggan, ang makilala natin ang nag-iisang Diyos at kilalanin si Kristo bilang sugo. Tinuruan nga tayo manalangin sa Biblia ni Kristo. Siguro pag Kristiyano, posibleng hindi natin kabisado to. Pero ginagawa ba natin ito? Ang sabi niya, ganito manalangin. May lumapit sa kanya, Maestro, paano ba manalangin? Ang sabi ni Kristo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Nasaan dyan ang sinasabing dapat na mapako si Kristo sa cross para maligtas ka? Nasaan dyan ang sinasabing si Kristo ay Diyos din o anak ng Diyos na sinasabi ng mga aral ni Pablo? Malinaw, si Kristo mismo nagsabi, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Yun ang pinakasusi para maligtas ang tao. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Ano ibig sabihin? Sambahin niyo siya ng ganap na tulad ng ginagawa ng mga anghel sa langit. Sino ba gumagawa ng mga bagay na ito? Kaso tayo, nabulag tayo sa kulturang ipinilit sa atin ng una ng mga Kastila. Hindi naman Kristiyanong Kastila ang paniniwala natin We believe in Jesus Christ, yung aral ni Jesus Christ, yung tunay na aral ni Kristo. Hindi yung Kristiyanong dinala ng mga Kastila. Yung aral ni Kristong totoo, tinatanggap natin. Bago pa man dumating ang Kastila, ano ba paniniwala natin? Bago dumating ang mga Kastila. Sino ba una nating bayani na hindi na masyado nababanggit ngayon? Unang nagtanggol sa Pilipinas nang sinasakop tayo ng mga Kastila. Sino? Jose Rizal? Hindi, Papter yun Nandito na yung Kastila. Bago pa dumating ang Kastila, yung pagdaong nila sa Cebu, sino sumalubong kila Magellan? Si Lapu-Lapu. Anong relihiyon ni Lapu-Lapu? Muslim si Lapu-Lapu. Islam ang relihiyon niya. Siya ang unang nagtanggol. Sino pa nakakaalam sa atin? Konti na lang. Kaso, malakas ang puwersa ng mga kalaban at merong mga sumama sa kanila kasi ano gusto mo? Espada o Biblia? Espada o cross? Kaya na-convert ang marami sa atin. Pero bago pa man dumating yun, nasa dugo natin, nasa dugo ng mga ninuno natin ang pagiging Muslim. Kaya nga meron tayong mga rasul, diba? Salamat. Saan ba galing ang word na salamat? Salam. Diba? Pagpapasok ka ng bahay, iniiwan mo yung tsinelas mo. Kaninong kultura ba yan? Kultura ba ng Amerikano yan? Kultura ba ng mga Kastila yan? Ang paggalang sa magulang, yung paghalik. Saan ba galing yan? Ang Amerikano, ang tawag sa tatay nila, kung ano pangalan ng tatay nila? Pangalan ng tatay mo, Joey. Joey! Hindi nila tinatawag na tatay yan. Saan ba nakuha ang paggalang sa magulang? Galing yan saan kultura yan? Galing sa kultura natin. Di ba pag sinabing panahon pa ni Mahoma, sino? Muhammad yun. Pag nagkakasala ka, lagot ka. Ibig sabihin, lagot ka kay Allah. Meron pa nga dito, kapag tinuli ka, ang tawag, na Islam ka na. Diba? Bakit? Kasi mga bakas yan ng kultura natin. Anong ibig ko sabihin? Si Kristo, ang aral ni Kristo, kung pag-aaral natin, Islam. Yung mismong relihiyon natin, bago pa man tayo na corrupt ng history ng, tawag dito, kultura ng mga Espanyol, Islam. Pinangaral ni Kristo, Islam. 300 years sapat para maligaw ang mga tao.
mula sa pagkapadala kay Kristo, nagpadala ng huling sugo. Si Propeta Muhammad. Nagpadala ng huling sugo ang Diyos, hindi para mag-imbita sa bagong relihiyon. Hindi para imbitahin o magpakilala ng bagong relihiyon. Dumating si Prophet Muhammad para yayain tayong magbalik loob. At ito ang sinasabi namin ngayon sa inyo. Pagbabalik loob doon sa relihiyon na kinilala ng mga naunang propeta. Una, relihiyong kinilala ng mga ninuno natin. Pangalawa, relihiyong kinilala ng mga propeta. Lalo dito sa Davao, sa Maynila, masyado ng malalim ang pagkawala ng kultura ng mga Muslim. Pero sa Mindanao, mararamdaman pa rin yung presensya na ang unang paniniwala ng mga ninuno natin Islam. Dito mararamdaman natin na ang una na kinilala na relihiyon ng ating mga ninuno ay Islam. Meron po kami radio program sa 105.9 Balita FM. Doon namin tinatalakay yung mga misconception patungkol sa Islam. Kasi maraming mga tao hanggang ngayon hindi nila naiintindihan kung ano talaga yung mensahe ng Islam. Karamihan sa atin, kinukuha lang natin yung mga impormasyong ibinibigay sa atin ng mga balita, mga hindi otorisadong magsalita pagdating sa kapakanan ng mga Muslim. Kasi ganun yun kapag nagkukulang sa pagpapaliwanag ang mga Muslim, ang tendency niyan ang magpapaliwanag yung mga hindi otorisado. Pag yun ang ngayon ang nagpaliwanag, mga media o mga tao, mga orientalist, dadagdagan nila, babawasan nila, magkaroon misconception, lalong lumalayo ang tao sa Islam. Pero kung tutuusin, ito talaga ang relihiyon o paniniwala ng mga, sabi ko kanina, yung mga ating mga ninuno. Meron niya akong nakilala, Kristiyano siya, taga Manila, kaklase ko. Ang apelido niya Bilyamin. Narinig niyo yung Bilyamin na apelido? Apelidong ano yan Christian ang ngayon gumagamit ng Bilyamin. Alam ko, meron ng basketball player na Bilyamin doon. Alam niyo sabi niya Bilyamin sa Arabic? Sa pamamagitan ng kanang kamay. Kasi lahat, sa Islam, ginagamit yung kanan sa lahat ng mga mabuting gawa. Kaya usually, nagagamit yung Bilyamin. Gamitin mo yung kanan mo. Ang dami, meron pa yung tinatawag na Sulaiman. May street Sulaiman, meron Suliman na tinatawag na mga street o apelido. Ito yung mga bakas na dati tayong mga Muslim. Ngayon, pinaliliwanag natin kung bakit tayo naging Muslim at bakit tayo dapat maging Muslim pa rin. Marami sa atin, maiba ko naman yung paksa. Sino dito po yung mga Catholic? Kasi dati kong Catholic. Pinanganak akong Catholic. Graduate ko ako ng Malate Catholic School sa Manila. Graduate ako doon ng elementary hanggang second year high school. Malate Catholic School. Pinanganak po akong Catholic. Javier po yung apelido ko. Yung father side ko po ay mga Kastila, yung aming mga lolo. Ang mother side naman ng father ko, mga Bulaqueña. Kaya po, mga taga-Bulacan kami legitimate. Pero pinanganak na ako sa Pasay. At lumaki sa Pasay. At nag-migrate din kami sa Caloocan. Di Caloocan. Kasi mother side ko naman yun. Ibig sabihin, ang kinalakihan ko surrounding, lumaki ko sa Catholic school. Nung nag-high school ako, marami akong question sa isip ko. Kasi nagbabasa ka ng Bible, mali yung nakikita mo. Sabi sa Bible, bawal yukuran yung mga inanyo ang bagay. Yung mga inanyo, mga inukit, mga nililok. Pero ginagawa natin. Hindi ba? Ginagawa ng mga tao. Kaya doon nagsisimulas pagkatao ni Jesucristo. Mula doon, nagsuri ako sa relihiyon. At sa aking kasusuri, naakay ako sa relihiyong Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Kasi na-amaze ako sa kanilang organize. Organize sila, maayos. Tapos,
Si Kristo pinakikilala nila na tao, na dakilang propeta. Ano? Ibig sabihin, meron silang ebidensya, meron silang binabasa sa Biblia. Na-amaze ako sa kanilang uri ng kung paano iniintindi yung relihiyon. Kasi sa pagka-graduate ko na sa Catholic school, wala naman akong masyadong natutunan maliban sa mga ilang buhay ng mga santo't santa. At kung paano ginagalang at minamahal yung Pope, yung Papa sa Roma. Pero pagdating sa tunay na aral at batas, hindi naman masyado tinatalakayan. At ang pinakakabisado lang yung tinatawag na Apostles' Creed. No? Yung tinatawag na Apostles' Creed na yun ang pinaniniwalaan nila. Kung ano yung nakalagay doon, yun ang basic doctrines ng Christian. Tapos meron tinatawag na 7 Sacrament. Yan yung mga basic na yan. Pero yung pagtamang pag-unawa, medyo hindi nila yun pinagagrasp masyado sa tao kasi nagkikreate ng doubt. Yun ang dahilan kung bakit ang maraming tao lumalabas sa Catholicism. Maraming nagpapare sa huling yugto ng kanilang pagpapare lumalabas. Sa huling yugto, pag meron na silang subject na philosophy sa psychology. Sa philosophy kasi, tuturuan ka ng makatwirang bagay. Kung paano inuunawa ng makatwiran ng mga bagay-bagay. Philosophy yun. At marami sa kanila, tumitiwalag sa pagkapare kapag may subject na ng philosophy. Kasi bakit? Napakaraming aral na pinakikilala sa Catholicism na inaakap nila. Pagdating sa philosophy, kumukontra. Katulad ng 3-in-1 na aral. Yung sasabihin na isa lang ang Diyos. Sasabihin isa lang daw ang Diyos. Tatanungin, yung Ama Diyos ba? Oo. Yung Anak Diyos din? Oo. Yung Espiritu Santo Diyos din? Oo. Ilan ang Diyos ngayon? Isa pa rin ang sagot. Ama Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Santo Diyos, pero pag tinanong mo kung ilan ang Diyos, isa lang daw. Sa isang persona. Pero kahit anong isip natin, nalukohin natin yung sarili natin, na isa lang siya, lalabas pa rin na tatlo siya. Iba kasi ang nasa isip mo pag sinabi mong Ama. Iba ang nasa isip mo pag sinabi mong Anak, at iba ang nasa isip mo pag sinabi mong Espiritu Santo. Kahit anong sabihin mo dito sa puso mo na isa siya, pero maglo-logic pa rin sa'yo na tatlo yan. Hindi ba? Kahit anong siksik mo sa utak mo, kahit anong pagluloko gawin mo sa utak mo, nag-iisa sila, lalabas pa rin na tatlo. Kasi tatlong identical yan. Hindi pwedeng maging isa yan. Tatlo ang lalabas. Isa ito, sa napakaraming doktrina na nag-uudyok sa kanila, tumiwalang sa kanilang ginagawa. Ngayon, balik tayo doon sa summary para mapaikli natin at kung mayroong question and answer, magbalik tayo. Sinabi natin na si Jesucristo pumunta rito at binagpakilala ng ibang relihiyon. Bagkus, kung pag-aaral natin ang kanyang buhay na ipinangaral, nakalagay mismo sa Biblia ang binabasa natin na nagdasal siya na nagpapatira pa. Nag-ayuno siya ng almost 1 month. Naghuhuga siya ng kamay, katawan, ulo, pagpapasok siya sa bahay dalangin. Ito ang mga way of life na pinakilala niya. Ngayon, nung lumisan si Kristo, 300 years pagdating ni Emperor Constantino, ay nagpakilala siya ng bagong relihiyon sa pamamagitan ng pagkuha ng aral ng mga Katolik. Ngayon, sapat ito para maligaw ang tao at nagpadala ang Diyos ng huling propeta. Sino to? Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos nito, niyakag ang tao na magbalik loob sa Diyos. Hindi para magkaroon ng bagong relihiyon. Nung pinadala ng Diyos si Propeta Muhammad, hindi siya nagpakilala ng relihiyon, bagkus ini-invite na lang ang tao, balikan yung paniniwala ni Kristo, paniniwala ni Abraham, at paniniwala ni Moses. Balikan lang yun. Ang tawag natin yun, sa pagsukot pagtalima sa nag-iisang Diyos. Sa Arabic, tinatawag namin yun sa isang terminology. Yung pagsuko, pagpapasakop, pagsunod sa Diyos, makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng pag-surrender ng sarili mo sa Diyos. Lahat ng ito, sa Arabic, nalalagay sa isang word. Ang ibig sabihin ng Islam. Ang Islam, hindi siya na-imbento ng panahon ni Prophet Muhammad.
Kaya nga tinuturing ng Quran si Muhammad nung nangaral siya, tawagin niyo siyang Khatamun Nabi, sabi. Tawagin niyo siyang huling propeta. Hindi sinabi, kasi kung siya ang founder ng Islam, si Muhammad, dapat ang tatawagin niyo sa kanya, unang propeta. Kasi founder siya eh. Hindi. Sabi ng Quran, turingin niyo siya at kilalanin niyo siya bilang huling propeta. Bakit? Sino ang mga naunang propeta? Ang nauna sa kanya, si Jesucristo, si Abraham, si Moises. Kaya tawagin niyo siyang huling propeta. At ang Islam na ipinangangaral niya, ito'y buod. Isang word ng Arabic na kung tutugma-tugmain natin o hihimayin natin ang kahulugan, ito'y pagsukot pagtalima sa nag-iisang Diyos. Na yun ang ipinakita ng mga propeta. Hindi tulad ng halimbawang relihiyong Kristyanismo, kinuha sa pangalang Christ, na inimbento lang ng mga tao. Even Christianity, word Christianity, hindi man lumabas sa bibig ni Kristo. The word Christianity, hindi lumabas. Sa napakaraming aspeto. Unang-una, hindi naman English-speaking si Kristo. Hindi naman niya alam yung Christ na salita. Ano yan eh? Translated yan eh. Oh, ang salita ni Kristo, mother tongue niya, Aramaic. Ang tawag sa kanya sa Aramaic, Isaw. Ang pangalan ni Jesus, Isaw. Sa Arabic na sister language niya, Isa. Ang tawag sa kanya, Al-Masih. Walang word na Christianity lumabas sa bunganga ni Kristo sa word niya. At wala siyang dalang Bible na nakakapit dito sa kanya at nangangaral siya. Walang ganung paraan si Kristo na may Bible dito at naka long sleeve at nakaputi. Hindi ganun. Ang itinuturo ni Kristo, way of life, uri ng pamumuhay na yakapin ng tao para maging tagumpay siya. Hindi si Kristo nag-iikot-ikot, nagbabahay-bahay at kumakatok at nagtitinda ng aklat. No? Ang tinuturo ni Kristo kung ano yung mga bawal at hindi, ano yung mga bawal kainin, ano yung mga bawal gawin, ano yung mga dapat isuot. Ito yun, way of life. Na yan, sa Arabic, tinatawag namin yan na din. Way of life ng tao. At sabi sa Quran, inna dina indallahil Islam. At tunay na ang din, way of life, relihiyon, ano man ang tawag nila dyan, sa mata ng Diyos ay Islam. Anong ibig sabihin ng Islam? Pagsukot, pagtalima sa Diyos. Hindi kinuha sa mga pangapangalan ng lugar at ng tao ang relihiyon. Buddhist, kinuha sa pangalan ni Buddha. Hinduism, sa lugar ng Hindu. Judaism, kinuha sa tribo ng Judaism. Kristo, sa pangalan ni Kristo. Hindi ganun ang relihiyon. Ang relihiyon, pagsukot, pagtalima sa Diyos. Islam, pagsuko. Arabic kasi siya eh. Ang Arabic, ibig sabihin, pagsuko yung Islam. Yun ang relihiyon ng Diyos. Ngayon, by birth, pinanganak tayo mga Muslim. Sabi ng Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sumakanya naman kapayapaan, kullu mauludin yulida alal fitrah. Lahat ng pinanganak na Muslim, fitrah, likas. Kung hindi tayo nakurap ng ating kultura, nasakop ng maling paniniwala, lalaki tayong kumikilala sa nag-iisang Diyos. Halimbawa, hindi ka pinanganak na Katoliko, hindi ka nabinyagan, at hindi ka nakakapanood ng TV ng iba't ibang mga pamamaraan nila, at ikay namuhay na likas. Hindi ka sasamba sa kahit na ano, kikilalanin mo yung Creator mo, hindi ka gagamit ng mga bato. Bakit? Si Satanas, si Shaitan, gumawa lang siya ng mga pandaraya para ang tao maligaw. Dinadaya niya tayo para tayo maligaw. Pero kung ang tao hindi makukurap ang kanyang utak, gagawin niya, hindi siya gagawa ng mga ribulto. Hindi siya kikilala ng mga Diyos-Diyosan, sasambihin niya yung Creator niya. Doon natin tinatawag ang tao. Sino ang naggawa sa atin ng Kristiyano? Nung tayo nabinyagan, nung hindi pa natin kilala, hindi pa natin alam nangyayari. Mali, sanggol, na hindi nga maliit, hindi minor. Sanggol na hindi nakakaunawa nung pinapasok tayo sa Christianity. Nung ginawa tayong Kristiyano, sanggol tayong umiiyak na binibinyagan. Ngayon, dalawang klase ang pagsuko sa Diyos. Una, pagsuko sa Diyos pagdating sa likas na bagay. Ano yon? Ano ibig sabihin natin? Sa ayaw at sa gusto natin, sumusunod tayo sa Diyos, di ba? Halimbawa, meron tayong natawag law of nature. Kapag sumakit ang tiyan mo, law of nature yan eh. Wala kang gagawin kundi sundin yung nature na punta ka sa CR kasi kailangan mong gawin yun.
Pag inantok ka, law of nature yan. Ano kailangan mong gawin? Matulog. Hindi mo kayang bawiin yun. In that sense, sumusunod ka sa batas ng Diyos. Pero dalawa ang batas ng Diyos. Batas ng Diyos pangkalikasan at batas ng Diyos sa pananampalataya. Yung batas ng Diyos sa pananampalataya, hindi iniimbento ng mga pastor yun. Yung batas ng Diyos sa pananampalataya, inuutos na sa pamamagitan ng mga propeta niya, sa pamamagitan ng kanyang mga revelasyon. Paano to? Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang reliyong pinili sa atin ng Diyos. Paano Paano yakapin itong pananampalatayang ito? Paano yakapin ito? Walang binyag sa Islam. Hindi ka bibinyagan. Walang bautismo. Hindi kayo lulubog sa swimming pool. Wala rin pahira ng langis. Wala rin paluan. Parang fraternity, wala. Ang meron sa Islam is pagkakaroon ng agreement, covenant between you and your Creator. Pagkakaroon ng kasunduan sa pagitan nyo at sa pagitan ng tagapaglikha nyo. Tinatawag natin ito sa Arabic ng shahada o pagsaksi. Sasaksihan natin na meron lang nag-iisang Diyos na dapat natin sambahin. Sasaksihan lang natin. Kikilalanin natin na meron tayong isang Diyos na tagapaglikha dapat sambahin. At kikilalanin natin lahat ng kanyang mga propetang pinadala mula kay Abraham, mula kay Adan, Noah, Abraham, Moises, Jesucristo, hanggang kay Propeta Muhammad. So makanila nawa ang kapayapaan. Ito ang magpapasok sa iyo sa pananampalatayang Islam. Ito. Pag handa natin gawin ito, pwede tayong maging Muslim. Ito ang susi para maging Muslim ang isang tao. Tanggapin niya na isa lang ang Diyos at ang mga propeta. Sa kondisyong ito, may pagtanggap, may pagtakwil. May ipatatakwil ang Islam para tayo maging Muslim. Alin? Itakwil natin yung mga Diyos-Diyosan. Kondisyon yun. Hindi pwedeng tatanggapin mo si Allah, ang tagapaglikha, at the same time, sumasamba ka sa rebulto. Hindi. Tatanggapin mo si Allah, at the same time, kumikilala ka ng mga santo't santa. Hindi. Pag tinanggap mo ang nag-iisang Diyos, tatanggalin mo yung mga santo't santa, yung mga rebulto, at kikilalanin at sasambahin mo lang yung nag-iisang Diyos. Ito ang agreement. Ito ang kasunduan na ini-offer ng Islam. Tanggapin nyo, saksihan nyo na meron lang nag-iisang Diyos. At itakwil ang mga Diyos-Diyosan at gawin yung covenant na sinasabi natin, yung shahada, bigkasin na walang ibang Diyos na marapat sambahin at tanggapin ang lahat ng propeta, kabilang si Propeta Muhammad, bilang hulang sugo, yun ang nagaganap sa atin bilang Muslim. Hindi kailangan napakaraming pagsubok, hindi kailangan na napakaraming mga pagsusulit. Basta tanggap ng puso natin, naintindihan natin. Sabi sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabi, o mga mananampalataya, matakot kayo sa Diyos ang tunay na pagkatakot. Paano yung tunay na pagkatakot? Sundin niyo yung mga pinag-uutos, iwasan niyo yung mga pinagbabago. At huwag niyong hayaan datnang kayo ng kamatayan malibang kayo yung mga Muslim. May banta. Ang Diyos, mabait. Hindi sinungaling, makatwiran. No? Nangako siya ng paraiso sa mga mananampalataya. Ang sabi, Man qala, la ilaha illallah, khalisan biqalbihi dakalal jannah. Sino man ang magsabi ng walang ibang Diyos na marapat sambahin maliban kay Allah nag-iisang Diyos, papapasokin sa paraiso. No? Sino pa may sabi na ang huling salita niya bago siya mamatay ay sumasaksi siya na iisa lang ang Diyos, papapasokin siya sa paraiso. Pero kabila ng kabutihang pangako, may banta na sino man ang datna ng kamatayan na hindi siya nasa pananampalataya ng Diyos, sa impyerno mapupunta. Nagiging makabuluhan lang naman ang pag-uusap natin dito dahil sa may isang bagay na sigurado. Or else, ang bagay na to nakakatamad minsan pag-usapan pananampalataya. Maraming tao mas gusto pa pag-usapan kung anong magandang cellphone. Di ba? Ano ang bagong labas ng mga minsan kapag maghahanap, bibili tayo ng rep, nauubos ang buong araw natin katitingin sa internet o sa dyaryo kung ano pinakamagandang biling TV o rep. Pero sa pananampalataya, tamad tayo.
Kaya lang minsan naiipon tayo kasi may isang bagay na sigurado, kamatayan. At after death, pag namatay tayo at wala tayo sa tamang pananampalataya, hindi sinungaling ang Diyos. Pag sinabi niyang may paparusahan siya. Sa kabila ng pagdating ng mga mensahe sa atin at tinanggihan natin, na natili tayo sa alam nating mali, paparusahan tayo ng Diyos. Ito, panghuling panghuling verse ng Quran bago natin sarado. Kung may mga question po tayo. Sabi sa Quran, la ikraha fid din. Ano yun? Sabi sa Quran, don't force them to religion. Walang sapilitan sa reliyon. Bakit? Kad tabayyana rushdu minal ghayy. Sabi ng Diyos, huwag nyo silang pilitin sapagkat ang tuwid na landas ay kitang-kita sa kalikuan. Isa-isahin natin lahat ng relihiyon ngayon. Murahan ang murahan. Ang ginagawa, pera. Tignan natin ang Islam, sa kabila ng maraming paninira, terrorism, at iba't iba pa, umamin pa rin ang census na most fastest growing religion in the world, Islam. Pinakamalakas. Hindi kami nagbabahay-bahay. Hindi nagtitinda ng kung ano-ano. Pero sabi na most fastest, hindi na sa Pilipinas, sa Amerika, sa Europe, sa France, most fastest growing religion, Islam. Sabi ng Diyos, huwag niyo sila pilitin. Kitang-kita ang tuwid sa pagkaliko. Ito na yung pangako, mga kapatid. Wa may yakfur bit-tagut. Ano na? Ito ang pangako. Itakwil niyo yung Diyos-Diyosan. Wala naman kaming ibang hinihingi. Takwil niyo yung Diyos-Diyosan. Simento, bato, kahoy. Tanggalin niyo yung mga Diyos-Diyosan na yan. Wa yu'min billah. At manampalataya tayo sama-sama doon sa nag-iisang Diyos, yung lumikha sa atin. Sabi ng Diyos, kad tabayyana rushdu minal ghayy wa may yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Bibigyan niya tayo ng pangahawakang matibay, la intisama laha. Hindi siya masisira, matitinag dito man at sa kabilang buhay. Ano lang ang offer? Hindi kayo hihinga ng donasyon. Hindi kayo hihinga ng kapo. Itakwil nyo lang yung mga Diyos-Diyusan at manampalataya tayo doon sa may likha sa atin na hindi ko alam kung paano pa natin tatanggihan itong bagay na ito. Paano mo tatanggihan na pinatatakwil sa iyo yung mga hindi naman dapat sinasamba at sambahin mo yung tagapaglikha mo? At bibigyan ka ng pangahawakang matatag. Pag nagkaharap kayo ng tagapaglikha natin sa araw ng paghuhukom, wala akong sinamba, tinakwil ko silang lahat at sinamba kita. Paano ka patatanggihan ng Diyos na ipasok ka niya sa paraiso niya? Pero kapag dumating sa atin ang mensahe, tinanggihan natin ito. Ito ang questionable sa atin. Minsan binibigay natin ang karapatan ng kapwa-tao, pero ang karapatan ng Diyos, matagal natin ininiglit. Nasaksi ang Diyos na parating natin ang mensahe. And now you do your part. Ayun, Masya Allah. Si Brother handa na? Meron tayo. Ganito, Masya Allah. May handa daw tanggapin ang Islam. Makakasaksi tayo ngayon kung paano mag-Muslim ang tao. Ano pangalan mo, kapatid? Dodoy Silverio. Dodoy Silverio. Dodoy Silverio. Ganito sa Islam. Naiintindihan mo yung aral, tanggap mo. Natatanggapin mo na isa lang ang Diyos. At tatakwil mo lahat ng Diyos-Diyosan. Hindi na tayo sasamba sa ribulto. At kikilala natin si Kristo. Mamahalin natin. Ito yung kala ng iba Kala ng iba, pag nag-Muslim, tatakwil si Kristo. No! Pag nag-Muslim, mamahalin natin si Kristo, tatanggapin natin sa buong puso natin, susundin natin bilang dakilang sugo at propeta. Tanggap mo itong mga bagay na ito, inshallah. Ngayon, meron tayong tinatawag na syahada, pagsaksi. Susundan mo, sabihin ko. Sasabihin natin ito sa Arabic para masunod natin yung tamang pamamaraan ng mga propeta. At pagkatapos nito, ay sasabihin natin siya sa Tagalog, okay? Sundin mo yung sasabihin ko, Ashhadu an la ilaha illallah Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah wa ashhadu anna
Isa, Isa, Ibnu, Ibnu, Maryam, Maryam, Abdullahi, Abdullahi, wa Rasuluh. wa Rasuluh. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi na walang Diyos walang Diyos na dapat sambahin dapat sambahin kundi si Allah. si Allah. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi na si Muhammad si Muhammad ay sugo ni Allah. sugo ni Allah. Ako'y sumasaksi Sumasaksi na si Jesus, si Jesus, anak ni Maria, anak ni Maria, ay sugo ay sugo at lingkod ng Diyos. lingkod ng Allahu Akbar. Yun po ang pagpapamuslim sa isang tao, inshallah, no? Welcome sa Islam. Ganun lang kadali. Ngayon, sa pagbumuslim, tanggap niya, nabigkas niya, kasi ang kamalun, iman, ang kaganapan ng faith, ay nasa tatlong bahagi. Una, yung sinasabi ng bibig, nagawa ni brother. Pangalawa, yung nilalaman ng puso, kaya nga dapat naintindihan niya. Pangatlo, yung ginagalaw ng ating katawan. Yun ang maggaganap sa ating Muslim. Ngayon, bilang bagong Muslim, andito yung mga brothers mag-a-assist sa kanya, turuan mag-udu, magbugas, at sunnah, tradisyon ng propeta na dapat maliligo siya. No, maligo, yung complete gusul, maliligo ka bilang tradisyon ng paglilinis ng katawan at simbolo ng paglilinis ng kalooban at pagsisimula ng pagdarasal niya bilang Sa lubid ni Allah, huwag mong hayaang maglaho ang iyong iman. Yan ay nasa saad sa maluwalhating Quran. O kayong mga mananampalataya, kumapit na sa lubid ni Allah. Da 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 du du du.